Magandang umaga po sa inyong, magandang gabi po sa inyong lahat. Sorry po nako, parang excited po kasi ako na makita kayo lagi tuwing umaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, Merry Christmas po. Ayan, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, balik na rin natin ngayon yung flow natin. Mag-a-announce na po ako para mamaya po sa last part ng worship natin ay pwede na tayong magkumustahan, magbatian, pwede mag-stay ng konti para mag-hello and hi. Tapos pwede na po tayo umuwi mamaya. Okay po. Ang ating pong pananambahan ngayong gabi ay kakaiba. Kakaiba sapagkat ito yung pagkakataon at panahon na pagkatapos at pagkalipas ng halos magdadalawang taon na nasa sitwasyon tayo ng pandemic, ay pinahintulutan tayo na mag-gather tulad ng ganito. At mas bibigyan natin ng lalim ang pagtitipon na ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na masigit natin kailangan sa mga ganitong panahon. Kasabay din ito, nakapaloob din dito ang ating mga panalangin, self-meditation. Mamaya gagawin natin yan at meron tayong simpleng gesture na gagawin mamaya para mas maging meaningful yung worship natin ngayong gabi. Okay po, bukas po ay wala tayong pananambahan. Ito na po yung pananambahan natin for Christmas celebration and Sunday worship service. So bukas po ay wala na po tayong pananambahan. At magkikita-kita na lamang po tayo sa January 2 sa ating New Year's worship service ng January 2, Sunday po yan. Okay? So, doon na po tayo magkikita during the week. Wala pong mga gawain. Bigyan po ninyo ng panahon ang inyong pong mga pamilya na magsama-sama. At bigyan po natin ng oras, quality time, pamilya. At ganun din mapapansin po ninyo, wala po yung tent natin. So yung medyo mahina po yung
magina sa hamog. So, okay lang po kayo magpayo o magsundero o magpandod sa ulo sapagkat kanina pong umaga nung itinakabit po ay bumigay na po yung tent. Hindi na po niya kaya. Nasira na po. So, sira na po yung tent. Ganun pa man po, hindi po magiging dahilan para hindi po tayo magpatuloy sa ating gawain ngayon. Okay po? So, ihanda po natin ang ating mga pusong isipan sa ating pong pananambahan ngayong gabi at damhin natin ang gabing ito na ating pagdiriwang sa selebrasyon ng araw ng Pasko. Alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin. Huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya ay ganito, di ako uuwi, nangangako ako na hindi hihimlay. Hanggang si Yahweh ay wala pang lugar sa katitirahan. Isang bentong daan sa mapamalyang Diyos ni ako. Aming nabalitaan na sa Bethlehem ang kabanatuhan. Ang aming sila, ang bentong ni Yahweh ay pinahanay sa harap ng trono siya sa Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kaman, ang kabang sa gisag ng kapangyarihan. Iyong mga pari, hayaang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak,
Alang-alang naman sa lingkod mong si David, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Ang iyong pangako kay David mo nito, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong hari. Isa sa anak mo ang gagawin hari upang mamahala. Matapos na ikay pumanaw sa lupa. Kung magiging tapat ang mga anak mo, sa bilay mo ito. At ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo ipawang maghaharing walang katapusan. Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Ang lahat ng bagay na hingin ng Sion, aking ibibigay, hindi gutom ng dahok sa buhay. Iyong mga pari hayaang maghayag sa aking pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ngunit kaaway niya ay lahat mapapahiya. Salamat po aming Ama sa araw nito. Sama-sama kami sa celebrating birthday. Salamat na kayo ay nagkatawang tao upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat po sa buong isang taon sa mga pagpapala, pag-ingat at sa mga pagsubok na aming naranasan. Dahil lang po namin na sinamahan niyo po kami upang malagpasan ang lahat ng mga ito. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo para sa mga kababayan namin sa Visayas at Mindanao na naapektuhan ng bagyo. Dalangin po namin ang comfort para sa mga nawala ng mahal sa buhay at ang mga provisyon sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain niyo po ang mga taong palad na nagbibigay ng tulong sa kanila. Dalangin po namin ang mga namumuno sa aming bansa na gawin nila itong chance para makapaglingkod sa mga taong nangangailangan. Pagpalain niyo po ang aming mga manggagawa sa bawat iglesia, ang mga pastor at ang kanilang mga pamilya. Patuloy po, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay sa taong darating. Naway magpatuloy kami magtapat sa inyo, gaya ng katapatan niyo sa mga pangako niyo sa amin. Sa inyo po ang papuri at karangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, joy to all of you. Our main scripture reading is about a man and a woman who went to Bethlehem. Kilala niyo kaya sila? Nang panahong wala pang hari sa Israel, may isang Levitang naninirahan sa hangganan ng kabundukan ng Ephraim na kumuha ng isang asawang alipin mula sa Huda. Nagtaksil ang babaeng ito at nagbalik sa bahay ng ama
sa Bethlehem. Nanatili roon ang babae ng 4 na buwan. Pinuntahan siya ng kanyang asawa upang pakiusapan na magbalik sa kanilang tahanan. Nagsama ang lalaki ng 2 asno. Pinatuloy ang lalaki ng kanyang asawa sa bahay. Nagagalak ang ama nang makita ang kanyang manugang at hinimok siya na manatili roon. Kaya tumigil siya ng 3 araw. Kumain at uminom sila at doon nagpalipas ng gabi. Sa ika-4 na araw, gumising sila ng maaga at naghanda na ang Levita sa pag-alis. Ngunit sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, "Kumain ka muna ng tinapay." Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain at uminom, at sinabi ng biyenan, "Dito ka na magpalipas ng gabi at mag-alib." Kaya't ang Levita ay doon na rin nagpalipas ng gabi. Sa ika-5 araw, maaga na naman siyang gumising. Siya at ang ama ng babae ay muling nagsalo sa pagkain. Ngunit nang tumindig ang lalaki at ang babae upang umalis, sinabi ng biyenan sa manugang, "Tingnan mo, tanghali na. Dito na kayo magpalipas ng gabi at magpakasaya. Bukas ng umaga na kayo umalis at nang makauwi." Ngunit tumanggi ang Levita na doon palipasin uli ang gabi. Kaya't umalis siya. Isinama niya ang kanyang 2 asno at ang babae. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at palubog na ang araw nang dumating sila sa tapat ng Gibea ng Benjamin. Tumabi sila at nagpalipas ng gabi roon. At may isang matandang lalaking dumating mula sa pagawa sa bukid. Napansin niya ang dayuhan at sinabi niya, "Sumaiyo ang kapayapaan. Huwag kang magpalipas ng gabi rito sa liwasang bayan." Isinama ng matandang lalaki ang mga panauhin sa kanyang bahay at nagsikain at nagsiinom sila. Habang nag-aaliw sila, pinaligiran ng mga puhong na kalalakihan ng lungsod ang bahay. Pumukpok sa pinto at sinabi sa matandang lalaking may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking tumuloy sa iyong bahay at nang mahalay namin siya." Lumabas ang may-ari ng bahay at nagsabi, "Tumuloy dito sa bahay ko ang lalaking ito, kaya't huwag ninyo siyang gagawa ng masama. Narito ang asawang alipin niya at ang aking anak na dalaga pa. Ilalabas ko sila at gahasain ninyo sila. Gawin na ninyo ang makasisiya sa inyo." Ngunit hindi pinakinggan ng mga lalaki ang matanda, kaya't inilabas ng panauhin ang asawang alipin. Magdamag nila itong ginahasa at hinalay. Madaling araw na nang iwan ito. Nang mag-uumaga na, ang babae ay napahandusay sa pintuan ng bahay ng matanda na kinaroroonan ng kanyang asawa. Nanatili siya roon hanggang bukang liwayway. Bumangon ang kanyang asawa ng umagang iyon at binuksan ang pinto ng bahay. At nakita niya ang babaeng nakahandusay sa bungad ng bahay at ang mga kamay nito ay nakakapit pa sa pintuan. Sinabi niya sa babae, "Bumangon ka at aalis na tayo." Ngunit walang naging tugon. Isinakay ito ng lalaki sa kanyang asno at umuwi. Pagdating niya sa bahay, kumuha siya ng isang kutsilyo at hiniwa-hiwa niya ang kanyang asawa sa mga kasukasuan at hinati sa 12 piraso na ikinalat sa buong lupain ng Israel. This is a horror story from Judges 19, which you might not expect as a Christmas reading, but it is still from the word of the Lord, and it is marvelous to our ears.
Sa mga modern English translations ng Judges 19, ang mga salitang ginamit sa kwentong ito ay husband and wife. Mahabang kwento pa kasi kung ipapaliwanag ang kahulugan ng concubine na matutunghayan sa mga Old English and Classic translations of the Bible. And so as your adult Sunday school teacher, it's my duty to bore you with the difference. Kailangan munang i-isolate ang salitang concubine sa terminong concubinage, which yung mga legal experts dito, baka you've come across it, I'm sure. According to article number 334 sa Revised Penal Code, concubinage is committed by a legally married husband who keeps a mistress in the conjugal dwelling. That is the basic meaning. Although in some setups or situations, there are minor deviations. Halimbawa, kung si lalaki ay may isa pang bahay, doon niya tinatago ang kanyang kirida. Pero madalas, ang mas nakakainis sa legal wife ay yung madiskubre niya na ang pangangalo niya ay nangyayari sa sarili niyang tahanan at baka sa kama pa nilang mag-asawa. Kaya, yung mga nakikita natin, yung mga drama sa TV, ang kalabuyot ni lalaki ay yung yaya o ang kanyang hipag na nakikitira sa kanilang mag-asawa. Siyempre, ang complainant sa mga ganitong kaso ay yung legal wife who did not consent to this arrangement or misarrangement. Pero iba po noong sinaunang panahon. Number 1, lost with misgiving, found with thanksgiving. In Hebraic society, a wife, in Hebrew, a wife is called Isha. She possessed a status higher than that of a concubine. Concubine in Hebrew is pilegesh. So, sa mga English Bibles, hindi natin ma-encounter yung mga words na yan. But if you could read Hebrew, you would realize na sa Judges 19, it's not really wife or Isha that is being used. The word being used there is pilegesh. The pilegesh or the concubine carried no marriage contract and could be easily disposed of without any due divorce process. This happened to the Egyptian slave Hagar, even though she had birthed Ishmael, who was Abraham's firstborn son. Mababasa natin yan sa Genesis 16. While his second-born son, Isaac, was birthed by his full wife, Sarah, who was once barren. Mababasa sa Genesis 21, nagkaanak si Sarah ng isang lalaki kay Abraham. 100 taon si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, pinahalakhak ako ng Diyos. Nagkaanak ako kay Abraham sa kanyang katandaan. Naganda ng malaki si Abraham. Nakita ni Sarah na ang kanyang anak ay pinagtatawanan ng anak ng Ehipsyong si Agar. At sinabi ni Sarah kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak. Hindi dapat makihati sa mamanahin ng anak kong si Isaac ang kanyang anak. We know this story. I'm not sure how old a child should be sa Children's Sunday School when this story is introduced. Kasi medyo controversial. Hindi makaanak si Sarah, kaya inudyukan niya ang kanyang asawang si Abraham na sipingan ang kanilang alipin na si Hagar.
para magkaanak ito at ang bata ay aangkinin nina Abraham at Sarah bilang kanila. So, this was a consensual decision. The wife approving her husband's having a concubine. For us who live in the 21st century, this whole setup is scandalous, even criminal. Kasi kung hindi naman consensual kay Hagar na siya ay magalaw ni Abraham, then what he did to her was tantamount to rape. Pero iba po ang mentality ng mga tao noong mga more or less, this happened around 2000 BC. Kasi noong panahon yon, kapag ang isang alipin ay sinipingan ng kanyang amo at nagkaanak ang alipin, maaaring tumaas ang kanyang katayuan sa sambahayan. Not 100% guarantee, but there's a possibility. Hindi na alipin ang trato sa kanya. In fact, kung babasahin niyo yung buong kwento, nagsimulang yumabang si Hagar nang malaman niyang siya'y nabuntis ni Abraham. Kasi yung tunay niyang asawa na si Sarah ay baog. But eventually, well, we know the story, si Sarah ay nanganak nga at Isaac ang ipinangalan sa kanyang lalaking anak. But this was just the second-born son ni Abraham. Ang panganay na lalaki ay ipinanganak ni Hagar. At ayon sa kanilang kostumbre, ang panganay na lalaki, regardless kung sino ang nanay niyan, ang panganay na lalaki, siya ang makakamana 100% ng kayamanan ng ama. At itong panganay nito, si kuya, siya na ang bahala kung paano niya kakatiin ang mana sa kanyang mga kapatid. Kaya nag-alala si Sarah. Anong ginawa niya? Ang solusyon niya ay to physically prevent Ishmael from inheriting from Abraham. Pinalayas niya yaong alipin, pati yung anak ng alipin. At itong anak ng alipin ay siyang ang panganay ni Abraham. But good news, centuries later, a Mosaic law provision that a concubine who gave birth to a man's firstborn son must be granted the same household privileges as his legitimate wife. Mababasa yan sa Deuteronomy 21. At last, nagkaroon ng proteksyon yung concubine. Na halimbawa, mayroong isang lalaki, he has an Isha, a wife, and a Pilegesh, a concubine. Siyempre yung concubine, mababa ang kanyang katayuan or status sa household. Pero just in case, itong concubine, siya ang unang nanganak ng lalaki, tataas ang kanyang katayuan sa household. Hindi siya madaling palayas. Hindi siya mapapalayas. There is a protection there for the concubine. Kumbaga, yung kanyang panganay na lalaki, yun ang kanyang anchor. Hindi siya mapapalayas. Pero balik tayo dun sa unang mag-asawa, yung Levita. Yung mag-asawa, quote and quote. The unnamed Levite in Judges 19 was under no legal obligation to recognize his concubine as a wife, since she had not even borne him any children. On the other hand, the 8th century BC Israelite prophet Hosea had children by a loose woman whom he did acknowledge as his wife. Nakasulat sa Hosea 1,
Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hoseas, mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya at ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpakasal si Hoseas kay Gomer na anak ni Diblaim. Hindi nagtagal, nabuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. So, i-compare and contrast nga natin. Itong Levita, ang kinakasama niya ay concubine. We could just, let's refer to it, yung modern term, she is a live-in partner. Hindi siya naanakan nitong Levita. Sa ating modernong interpretasyon, hindi ka magkakakirida kung wala ka pang asawa. Hindi ba? Because we have this concept na ang kirida, she's supposed to be the second woman. How can you have a second woman if there's no first woman yet? So, yun ang ating konsepto. Pero, iba po noong sinaunang panahon. You can have a concubine without even a wife. Because that's what a concubine simply means, a live-in partner. Maaring single ka na lalaki at hindi ka nagpakasal sa kanino mang babae, so you have no wife. But it's possible for you to have a concubine. So you might say, ang kaiba, one of the basic differences ng isang wife and concubine is, yung wife, sigurista siya. Meron siyang kontrata. Pero yung concubine, she's a risk taker. Yes, she agreed. She's consensually staying with this man. Pero walang kontrata. Kaya walang kasiguraduhan ang kanyang stay sa bahay. Kung gusto ng lalaki na palayasin siya, mapapalayas siya. That's the arrangement which she agreed upon. Pero let's contrast it with Hosea. Si Hosea naman, nagpakasal siya talaga. Gomer was not a concubine. This was really a wife, an isha. Kaya lang mula sa simula, alam niya na ito ay babaeng pokpokis. Ano pa bang salita? Ganun na nga. Gomer's firstborn was a son who was then named Jezreel. Ang kahulugan po ng Jezreel ay planted by God. Itinanim ng Diyos. Maganda ang kahulugan. Meaning that the child's father was indeed Hosea. Walang pagdududa kung sino ang ama ni Jezreel. But Gomer's second-born was a daughter named Lo-Ruhamah. Ang kahulugan po niyan ay not loved. And her third-born was a son named Lo-Ami. It means not my people, bringing to question their paternity. May pagdududa. Sino ba ang ama niyang yung pangalawang ipinanganak ni Gomer at yung pangatlo? May pagdududa. Kung ganung klaseng pangalan ang ibinigay sa mga batang ito. Nakasulat sa Hosea 2, kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Ruhamah. Pakiusapan mo ang iyong ina. Pakiusapan mo siyang itigil ang kanyang pangangalunya. Ang kanilang ina ay naging taksil at siyang sa kanila'y naglihi ay naging kahiya-hiya.
Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Yang huling pangungusap ay nagpapahiwatig sa atin ng rason. Kaya mayroong mga tao na nawawala ang kanilang pagkamatapat sa kanilang asawa o kasintahan. Their present partner couldn't provide for their needs or wants. So they search for somebody else who can provide those needs or wants. Ano ba yon? Kanin ba o cake? Damit ba o diamante? Mga alalahanin na kung hindi naman materialistic ay socio-emotional, seeking affection and sexual relations. So, is the loss of fidelity justified or not justified? In the case of Hosea, he represented Yahweh, Yireh, who provided everything that Israel needed. Yet Israel wanted something more, which it sought from other gods. Umentrada na ang pagtataksil. Infidelity was also the trait of the concubine in Judges 19. Sa mga ibang Tagalog translation, yung mga deep na translations ng Judges 19, yung asawang alipin ng noong Levita ay nagpakapatutot. Yun nga, she went into prostitution. Tulad ni Gomer. While her maester, some pronounce it as maester or meister, evolved from politeness to heartlessness to callousness. If the woman in Judges 19 cannot be called a wife, then she's just a concubine, asawang alipin sa Tagalog. Ano naman ang tawag sa kanyang asawang amo sa Ingles? The most proper word for it is meister. Meister or maester. It's spelled M-A-I-S-T-E-R. Meister. Kombinasyon po siya ng mister or mister. Yun nga, sa ating pananagalog, asawang lalaki, combination ng mister plus master or amo. At dahil siya nga ang amo, nasa kanya ang pasya kung pakakasalan niya ba yung babae para itong babae ay maging officially, she becomes a wife. Pero yaong lalaki ay hindi obligado gawin ito. Gayong ang babae ay hindi pa nga nakakapanganak. Kaya mananatili siyang concubine. Ayaw siyang pakasalan ni lalaki. We could only theorize kung bakit pinagtaksilan nitong babae ang kanyang asawang amo. Baka naghanap siya ng ibang lalaki na pakakasalan siya at tatratuhin siyang legal na asawa. At hindi lang kerida. Sumunod na ang pangyayari. Yung chain of events, these just leave you speechless. Yung Levita pumunta sa Bethlehem para suyuin si babae. At mukhang para bang nagkakabatian na yata sila. At yung kanyang biyenan na lalaki, narinig nyo, there was so much hospitality going on. Yung kanyang manugangan, okay, yung kanyang hindi pa almost son-in-law, let's just refer to that. His almost son-in-law, okay, enjoyed hospitality
sa tahanan ng mag-ama. Ilang araw siyang tumira doon, kumain ng pagkain, nagsaya. After several days, he decided to leave kasama ang kanyang asawang alipin at tumigil sila sa isang lungsod sa probinsya ng Benjamin. Pero mayroong mga masasamang tao roon at gusto nilang halayin si lalaki. At noong pumupukpok na sila sa bahay, ayun, si lalaki, kinuha niya ang kanyang asawang alipin at tinulak palabas ng bahay. At yung kanyang asawang alipin ang ginahasa nitong mga buhong na kalalakihan. Hanggang mag-umaga. At nakakagalaw pa siya. Tinry niyang pumasok ng bahay pero hinimatay na siya. At nung maliwanag na, lumabas ang Levita sa bahay at akala niya natutulog lang yung babae sa may pintuan. At sinabi niya, gising na, uwi na tayo. Walang sagot. Patay na yung babae. At anong ginawa nung Levita? Inuwi niya at kinatay yung bangkay ng kanyang kerida at kinalat sa bawat probinsya sa Israel. May mga passages sa Bible na kahit ilang beses niyong basahin, palagi kayong maiinis. Nakakainis. Isa to yun. Yung isa sa mga nakakainis na yun, ito yung kahit ilang beses niyong basahin, hindi maaalis ang yung pagkainis sa nangyari dito. Kasi itong lalaki pinakitaan ng hospitality. It was too much. Siguro kaya yung ginawa nung kanyang biyenanan. Siguro it's a way of parang sinusuyo yung Levita na pakasalan mo naman ang anak ko. Parang ganoon. Pero hindi, no, that never came to be. Ikumpara natin itong Levita kay Hosea. Hosea showed gallantry as he rescued his prodigal wife Gomer from her human traffickers and wooed her back. Nakasulat sa Hosea 3. Sinabi sa akin ni Yahweh, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bangaman siya'y nangangalunya. Mahal pa rin ni Yahweh ang Israel. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Ako ay magiging tapat sa iyo. That was Hosea's promise to Gomer. Be faithful to me, and I will be faithful to you. I will stick with you, so stick with me. Number 2, O come all ye with fidelity. In ancient Jewish culture, a bride-to-be who was found to be diverginated could be accused of having an affair with another man. And her fiancé might report this scandal, for which she would certainly be penalized with death. Mababasa sa Deuteronomy 22, na kapag ang isang babaeng ikakasal na halatang lumalaki yata ang kanyang tiyan, at mayroong mga nagduda at nadiskubre nila na yung bride-to-be ay hindi nga birhen, pwede siyang akusahan na may kalabuyong iba. At dadalhin siya sa harap ng bahay ng kanyang ama at babatuhin doon hanggang mamatay.
When Mary revealed to Joseph that she was pregnant before they could wed, the carpenter showed compassion by keeping her pregnancy a secret, his gentleness overcoming any bitter feeling of being publicly ridiculed as a cuckold. Sa Tagalog, ang cuckold ay pindeho. Pinagtatawanan sa barangay, hindi niya alam na ang kanyang asawa ay maraming kalabuyo sa barangay. Nakasulat sa Mateo 1, sapagkat si Jose ay isang mabuting tao at hindi niya nais na malagay sa kahihiyan si Maria. Siya'y nagpasya na hiwalayan na lamang ito ng lihim. Kung itong Emmanuelite conception ay naganap sa panahon ng FB at nagkataong si Jose ay hindi mabuting tao, malamang Mary would have undergone trial by social media. Yung mga komentong baka mabasa ay, nabuntis daw siya ng Espiritu Santo. Pero may chismis na may kalabuyo siyang Romanong sundalo. At alam niyo po, ito nga ang nakasaad sa Talmud ng mga Hudyo. Unang siglo AD pa lamang, may nagtangkang siraan si Kristo, na siya raw ay bastardo ng isang Romanong sundalo. Pero mabait si Yahweh at naitambal niya si Maria sa isang lalaking mabuti, maunawain at responsable. Joseph proved his devotion by eventually staying with Mary and bringing her to Bethlehem in time to give birth to Jesus. Then, taking them out away to safety. Nakasulat sa Mateo 2, pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito, bumangot ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. Gusto ko yung translation dun sa Bagong Magandang Biblia. Ang iyong mag-ina. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. This was an emergency, and Joseph acted with urgency. That is a fatherly thing to do. In the 1987 TV movie, A Child Called Jesus, the Holy Family has stayed in Egypt for a few years. When Joseph gets a premonition of the child Jesus, inevitably and indirectly disacknowledging him as his biological father. Yung mababasa natin sa Luke 2, nag-pilgrimage yung mag-anak sa Jerusalem, Passover. Jesus was 12 years old, nawala si Jesus. E di nagpanik yung mag-asawa, hinanap nila kung saan-saan for 3 days. And then, finally, they found him in the temple preaching. At ang sinabi ni Maria, kami ng amo mo ay nag-aalala sa iyo, ba't mo nagawa ito sa amin? At sinabi ni Jesus, bakit saan-saan pa kayo naghanap kasi? Alam niyo naman na dapat ako'y nasa bahay ng aking ama. Pero hindi pa yun nangyayari dito. Yung nangyari sa Luke 2, Jesus was 12 years old. Itong TV movie, A Child Called Jesus, yung mga pangyayari dito happened when Jesus was 7 years old. It's not in the Bible. Ito ay kathang isip ng direktor, pero it's something that he was able to deduce from hindi lang scripture, kundi human psychology na din. At ito yung isang act or isang scene doon sa pelikula.
si Jose hindi makatulog. Kaya tinanong ni Maria kung ano bang nasa isip mo. At itong sinabi ni Jose, pinag-iisipan ko lang yung sinabi sa akin ng anak mo. Tinanong niya ako, Tatay, kailan ba tayo babalik sa Nazareth? At sabi ni Maria, siguro narinig niya tayong pinag-uusapan ang pagbabalik bayan natin. So, they were still in Egypt during this time. Okay? Sabi ni Jose, hindi. Maniwala ka. Naisip niya ito ng kusa. Hindi siya mapakali. Nahirapan siyang ipagtapat sa akin. At sabi pa niya, itong sabi niya ha, wala rito ang bahay ng aking ama. Yan ang eksaktong sinabi niya. Maria, anong ibig niyang sabihin? Na alam niyang hindi ako ang kanyang ama. At itong sinabi ni Maria, ang aking anak ay nakakapelido sa iyo. Hindi ako sumiting sa kanino mang lalaki at naniwala ka sa akin. Naniniwala ka pa rin sa akin, di ba? At sinabi ni Jose, oo. At sinabi ni Maria, pues, ikaw ay ama ni Jesus, gayon ding ako ay kanyang ina. Hindi ako nakalalamang sa iyo at hindi kita kinukulangan. Patas tayo sa pagiging mga magulang niya habang narito tayong mag-anak sa lupa. Negligence of the household is as terrible as turning against the faith. Mababasa natin sa 1 Timoteo 5:8 na ang taong hindi nag-aaruga sa kanyang kamag-anak, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, walang hiya ang ganyan. Alam nyo, mayroong mga nag-FB, sasabihin nila, pinagbebenta ko na yung ganito ko, yung ganoon, yung refrigerator, or aircon, or motorsiklo, or TV, yung mga ganyan. Kasi ipatutulong ko to sa aking mga magulang, nahirapan dito sa pandemya, sa aking nagkasakit na kung sino man sa pamilya. E di, yung mga nakabasa, nag-like, ay naku, ang bait-bait naman ng taong ito. Ang bait, santo. Tapos, nung nakuha niya yung pera, nabenta niya na kung ano man yung binibenta niya, nakuha yung pera, wala. Hindi niya pinantulong sa kanyang kapamilya. Nakakainis. May mga ganyan. But nurturing the family is lovely and godly. Thus, the Holy Family has been viewed by Catholics, Lutherans, and Anglicans as an earthly reflection of the heavenly Trinity. Mababasa natin to sa Ecclesiastes 4. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, i-compare natin yung 3 couples na
napag-aralan na natin. Una yung Levita at yung kanyang asawang alipin. Pareho silang hindi matapat sa isa't isa. Ikumpara natin si Hosea at si Gomer. Si Hosea matapat, pero hindi si Gomer. Eventually, she returned to her husband, so that's a happy ending. Si Jose at si Maria, pareho silang tapat sa isa't isa. Huwaran nga sila. This is not a Catholic thing. Yung the Holy Family. No, there is much morality and inspiration that we could get from the Susmar Joseph family. So here's the first point. You can find strength in the family. Let's go to the final part. The heart of homecoming. Modern Christmas is torn between being a high holiday for Christians and being a secular holiday for non-Christians. Important to both groups are family gatherings at Christmas time. Yet, curiously, Christ seemingly underrated the value of family. Itong sinabi ni Kristo sa Lucas 14, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay. Medyo controversial. Because what about loving your brother and sister? Hindi ba sila bahagi sa love your neighbor? What about honoring your father and mother? So, kumplituhin lang natin yung sinabi ni Jesus. I just excluded certain phrases. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. What does Jesus mean by that? Minsan, ang ating espiritu ay nanghihina dahil sa kapamilya pa natin. I'm not talking about, discouragement, discouraging words. Kahit kailan, hindi ka nasabihan ng maganda ng iyong mga magulang or sino mang kapamilya. I'm not talking about that, but rather discipline. While it's important to give your kids what they need, you must not always give them everything that they want. Hindi na yan pagmamahal sa iyong anak na lahat ng gusto ay ibigay ninyo. Na ang inyong mga anak maghapon nag-gadget. Limitahan nyo ang oras para sa kabutihan, para din yan sa for the health of the eyes and the mind. Kapag ang inyong anak ay gustong mag-party sa panahong may pandemya, then you say no. Masaktan ka man, sabihin mo sa anak mo, alam kong malungkot ka, nasasaktan ka, na we're not allowing you to have a party. Pero para sa kabutihan mo ito. So yes, you can find strength in the family, but weakness is found in humanity. The great I Am is the father to the fatherless.
and the defender of widows. Psalm 68. The Paraclete comforts as a mother does her child. Isaiah 66. The Christ is big brother who welcomes his adopted siblings. Galatians 4. Let not earthly relationships distract us from our primary love, for his passionate commitment will surely bring us home. Nakasulat sa Pahayag 21, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, pagtangis at paghihirap sapagkat dumipas na ang dating mga bagay. Itong wakas sa aklat ng Revelation ay pasimula pa lang sa ating hinaharap na lubos sa kagalakan. Habang wala pa tayo roon, samantalahin ninyo ang paninirahan sa daigdig na ito. Totoo, makakasumpong kayo ng lakas mula sa inyong pamilyang mortal. Pero tantuin ninyo, natutunghayan din sa mga mortal ang kahinaan. Kahinaan sa moralidad, kahinaan sa pag-iisip, kahinaan sa pangangatawan. Your physical eyes may weaken, but let your spiritual eyes focus on the one who gave birth to your soul. Ang Diyos Ama ay Ama sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga byuda. Ang Diyos Espiritu ay malainang nagdadalamhati para sa kanyang umiiyak na supling. At ang Diyos Anak ay kuya na malugod na pinapapasok sa bahay ng kanyang ama ang mga inampon nito. Hitch your hope on Him. Noong 1990s, merong commercial sa TV na ini-encourage ang mga Pinoy na pairalin ang mga tradisyonal na birtud. Baka merong iba sa inyo baka na natatandaan niyo ito. Itong probinsyanong mag-ama ay tumatawid sa isang umaagos na ilog. Mga 40 plus yung edad, yung itsura nung gumanap na ama sa commercial. Habang mga 10 years old yung gumanap na anak. Sa mga banda ng ilog na malalim at malakas ang agos, siguradong hawak ng ama ang ang kamay ng kanyang anak. Pero sa mga banda na mababaw at mahina ang agos, binitawan ng ama ang kamay ng bata. At ang iyak ng bata, "Itay, di ko po kaya." At ang sagot ng ama, "Edi pilitin mo." May karinyo brutal itong pananalita, pero practical. Pinilit nga ng bata at ang mag-ama ay nakarating sa kabilang pampang ng ligtas. Gayon din naman, kahit pakiramdam natin binitawan na ng Diyos ang ating kamay, pilitin nyo, sikapin ninyong itali ninyo ang inyong dibdib sa kanyang baywang. Sapagkat ang kanyang sinturon ay pagkamatuwid at ang kanyang pamikis ay pagkamatapat. Manatili tayong tapat sa Kanya. Siya ay magiging tapat sa atin. Pipilitin niya ito ng walang humpay. Ihahatid niya tayo
ng ligtas. Ang ating mga espiritu ay siksik, liglig, umaapaw sa kagalakang hindi mababawi ninuman. Sa bawat isa sa atin, itong kanyang pamaskong o yayi, iuuwi ko kayo. Iuuwi kita. Malayo ba sila nasa iyo'y nagpagilid? Ano bang paraan ika'y maaliw? Ngayong gabi sa napakaluluhang tahaki, may gumabay tahana, sumunod ka sa akin. O makisig ang tagapagligtas noon pa man, nag-iisang kaluway kinaibigan, malumanay kanyang tinig sa bata't matanda. Anak, sumunod ka't ihahatid kita, magtiwala sa'kin, iuuwi kita. Sa aking tabi, Panginoon, Jesus manatili. Ako'y mahalin mo, dito'y lumagi. Bawat humalin tulad sa musmos pagpalain. At isa'y sala, ngiti iyong dalhin. At bawat isa-isa, langit iyong dalhin. Luwalhati sa kaitaas-taasan at kapayapaan sa inyong mga taga-daigdig na kanyang kinalulugdan. Amen. Mataas at malakas na pagpupuri sa Panginoon sa gabi nito. Mahina po yung natin para sa Lord. At sa ganito pong diwa, tayo po ay dadako sa ating response sa pagkakaloob natin ng pagpapasalamat. Sa kaarawan ng ating Panginoon ay magkaloob tayo. Gawin po natin ito ng may kaayusan. Gamitin po natin ang middle aisle sa ating pagpunta sa offering basket at gamitin natin mga side aisles sa ating pagpapalit sa ating mga. Gawin po natin ito ng may kaayusan.
into the night, we will share what we believe. Just give that momentum out into the night. Spread the love of Jesus till there's only light. Life and light to only praise, everlasting King of Kings. Lord, that night the morning cloud, everlasting Son of Purihin natin ang prinsipe ng liwanag. Sa pagkakataong ito, inaaniya ko kayo na pumigit. At tayo ay magbulay-bulay sa narinig nating mensahe ngayong gabi. Ano naman yung nag-steal sa heart and mind ninyo ngayong gabi, ito yung babaunin ninyo sa inyong pag-uwi. Kasama ang inyong pamilya, dadat ng asawa, mga anak, kapitbahay. Dala at baon ang mga salita na nagbukas ng ating kaisipan at ng ating puso upang magkaroon ng isang bagong pananaw at pagtingin sa buhay, lalo tingin sa pagpapahalaga natin sa ating pamilya. Kapulutan nawa natin ng lakas ang istorya ng unang Pasko at ng unang pamilya. At kung tayo man ay nagiging dahilan kung ating kapamilya ng ating kahinaan, magpursige tayo, magsikap tayo, pilitin natin na malampasan ang mga kahinaang ito upang mas lalo natin makita ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Iparang ninyo yung sindi ng inyong mga kandila at tayo ay manalangin. Hihipan na po ninyo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang magkatipon sa lugar na ito. Upang ikaw ay sambahin, ikaw ay walhatiin, maitaas ang iyong pangalan. At walang ibang sentro ng
amin pong pagdiriwang kundi ang iyong dakilang pangalang Jesus na aming Emmanuel. Sa amin pong pagparito, Panginoon, taglay ang lahat ng kagalakan sa aming mga puso dahil sa pagpapalang amin pong tinanggap na nagmula sa iyo. Salamat po sa buhay, salamat po sa pamilya, salamat po sa iglesia, salamat po sa pamayanan, salamat po sa aming bansa, salamat po sa biyaya ng pagtitipon at ng pagsasama-sama. Salamat po, Panginoon, sapagkat naranasan po namin na mag-isa, naranasan po namin makulong ng ilang mahigit 2 taon sa aming mga tahanan. Naranasan namin mawalan ng trabaho, mabawasan ng oras ng pagtatrabaho. Naranasan po namin magkasakit, naranasan po namin ma-hospital, naranasan po namin na mawalan ng pag-asa. Naranasan po namin magutom, naranasan po namin mawalan, naranasan po namin mahirapan, naranasan po namin mangamba, naranasan po namin matakot. Pero Panginoon, narito po kami. Nagtagumpay po kami. Dahil alam po namin, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, sinamahan mo po kami. At kung kami man, Panginoon, ay nakaranas ng kabiguan, na tila kabiguan, dahil sa ininuloob ang aming pong mga kahilingan at taliwa sa aming mga kahilingan, Panginoon, at tugon mo sa aming panalangin. Panginoon, alam po namin nagtagumpay pa rin po kami. Dahil yun po ay kalooban mo, nais mo, at ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya Panginoon, hayaan mo po sa sandaling ito na patuloy ka namin papulihan, patuloy ka namin pasalamatan, patuloy ka namin maitara sa aming kalagitnaan. At Panginoon, wala po kaming ibang pag-aalayan ng aming pong pagpapasalamat, ng aming pong pagpupuri, ng aming pagluwalhati, hindi tangi kay Jesucristo na sanggol na isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Nagkarawang tao, namuhay na ordinaryo, naglakbay, nagpagaling, nagtuwid, nangaral, at nag-iwan ng mga ginintuang mga salita upang maging patnubay po namin sa aming buhay at paglalakbay at pagpapatuloy ng iyong kaharian dito sa lupa. At sa magitan ng Santo Espiritu, siyang aming patuloy na patnubay at gabay sa buhay na ito. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, pinulungalhati ka namin, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan at sa pagtatapos ng taong ito, Panginoon, salamat po at niloob mo na sa lugar na to, dito mo kami pinisan, dito mo kami inipon, dito mo kami pinagsama-sama sa ilalim, Panginoon, ng kalangitan. Sa open grounds na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Patuloy namin hinihiling, Panginoon, na isang araw, lalagyan mo, Panginoon, ng lugar na ito ng isang permanenteng bahay dalanginan, bahay sambahayan, bahay dalanginan, bahay sambahan, bahay turuan, bahay aralan. At Panginoon, hinihiling po namin na ibigay mo sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw. At sa iglesia ng ito, Panginoon, hayaan mo patuloy po kami maging mapagbigay upang
marami po kami matulungan, marami po kami, Panginoon, mabigyan ng alalay sa mga ganitong sitwasyon at kalagayan ng buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Wala po kaming kakayanan na ang buhay po namin ay kaya po namin dugtungan. Kundi mayroong isang Diyos na makapangyarihan at Ama namin na manlilikha. At si Kristo Jesus na aming manunubos at tagapagligtas. At ang Espiritu Santo na siyang aming patnubay na siyang sa amin mula ngayon at magpakailan pa man. Amen.